God. Hi! Oh my God, ang sweet! What's her name? Cuba. Cuba. Cuba? 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 Yeah, you like me, huh? Huh? You know I like dog, huh? You know I like dog? Nakakatuwa din ang mga tao dito sa Krakow, no? Krakow. Bukod sa magaganda sila, lalo silang pinapaganda yung kanilang pagka-welcoming kasi yung mga tao dito, lahat nakangiti. Lahat nakangiti sa amin. Bumabati sila, mabati sila. So napakaganda kasi mararamdaman mo na welcome ka sa isang lugar, no? Hindi kagaya sa Spain, pag nakakita sila ng tourist, nakasimangot ang mga muka kasi ayaw na nila na tourist. Sa Italy, ganun din. Dito sa Krakow, Poland, o dito sa Poland, welcome ka as tourist. Mabait ang mga tao. Tignan mo naman, tignan mo. Kita niyo yan? Lumang building yan. Ang daming ganyan dito sa paligid ng Krakow. Yung mga building na nag-witness ng World War II. Anyway, no? Ang isang masarap sa na mga naglalakad o nag-explore ay yung ganito. Naglalakad sa shade, umiinom ng orange juice. Sarap ng orange juice dito. Nandito pa rin tayo sa Krakow. Dito naman tayo maglalakad-lakad ngayon sa kanilang old town. And then magtatapos tayo doon sa kanilang castle. Meron silang legend na dragon dito na kikwento ko sa inyo. Literal na fire-breathing dragon. Ngayong araw, dito tayo sa old town. Mamayang gabi doon tayo sa Wawel Castle. So sa mga hindi lang nakakaalam, no, about Krakow. Itong Krakow ay dito sa Poland. Ito yung dating capital ng Poland. Ito ang natatanging city na hindi nadurog noong World War II. Kaya makikita ninyo yung mga building dito, intact, original na luma. Yung mga yan, hindi yan nagiba noong World War II. Kasi may sabi-sabi na itong Krakow ay i-give up ng mga Polish nang walang laban. Kasi alam nilang hindi nila kaya. Tingnan nyo. Tingnan nyo yung kanilang tram. Ganda, di ba? Luma-luma. May mga bago, may mga luma rin. Maganda yung kanilang transport system dito sa loob ng city. Kasi ganyan, meron silang tram. Ang pinaka-easiest way ng paggagala dito ay by taxi. Meron silang Uber at saka Bolt. Yun yung pinakamura. Kung ayaw nyo maglakad, walang problema kasi murang-mura ang taxi dito. Tuwing sasakay kami ng taxi from 1.2, siguro mga 3 kilometers, 5 kilometers distance, ang bayad ay around 4 euro to 5 euro lang. So napakamura. Alam nyo bang ang gaganda ng mga Polish? Ha? Tignan nyo, tignan nyo? Peaceful ang mga tao dito. At is kami, hindi kami nakaramdam ng kahit na anong wala. Discrimination, assault, wala. Mga gusto magpunta dito, i-encourage ko kayo, i-invite ko kayo dito sa Poland, kahit saan parte ng Poland, Gdansk, Warsaw, Krakow, punta lang kayo dito. Walang problema, mura. Parang ito ang nag-iisang bansa dito sa Europe na mura. Lahat ng bansang pinuntahan namin sa Europe, mahal, nagdoble na yung mga presyo. Dito nagdoble na rin ang mga presyo, pero mura pa rin. Kasi noon sobrang mura nila, ngayon kahit nagdoble, mura pa rin. Dito, pwede kang kumain ng walang problema na hindi mababasag ang inyong bulsa kasi dito napakamura ng mga bilihin ng pagkain. Ang restaurant dito, mura. Ang mga bakery, ang mura. So, yung malalaking tinapay na ganun, nagre-range lang ng 1.5 euro. Compare mo sa ibang European countries na ang isang bread na ganun, na walang kwenta, ay naghahalaga ng 5 euro. Dito, nasa range lang ng 1 euro to 1.5 euro. Laki, no? Kaya nga, lalaki. Oh. Basta mura-mura, no? Mura. Mura niyan. Sabi mura niyan. Oh, yan. Yan, around 1.5 euro lang yan. Itong size ng mga orange juice na to, 1.5 euro lang din yan. Tapos ito, parang 1.2 euro lang yan. Ang gagawin natin ngayon ay walang iba kundi kumain ng kumain. Parang gagawin nating tasting place itong Krakow ng kanilang mga pagkain kasi sobrang mura nga. Tingnan nyo. Tingnan nyo yung kanilang mga old building, oh. Ang lulumang building yan. Original na old building na hindi ni remodel, hindi ni remake.
Kasi hindi naman siya nasira nung World War II. Nandito na tayo sa beginning ng yung center ng Old Town, which is, yung tawag sa Old Town nila ay Starimiasto. So dito na tayo magpapaikot-ikot ngayon. At pasukin natin yung na yan. Pasukin natin yung market na yan. Mukhang maganda mukhang interesting. Tingnan natin kung anong meron dyan. Ganda yun, nasa likod na yan. May tanong nasa likod na ano? Ano kaya yun? Basilika? Umaambo na, kailangan namin maghanap ng masisilungan o makakainan dahil ng mga Polish food. Isa na doon yung blood hotdog. Yun ang isang tinatarget namin ngayon na matikman. Parang ayan siya oh. Parang ganyan. Ayan oh. So, isa yan sa aming susubukan. Siguro mamaya na. Maghahanap muna kami ng makakain na proper. Dahil lunch na. Yun ang aming target ngayon. Kumain ng kumain. Wow, tingnan nyo naman yan. Ganda, di ba? Babalikan natin yan. Hanap muna tayo ng masisilungan. Kasi umaambon-ambon na. Tara. Diyan tayo kakain. Hindi pa namin ito nasubukan, pero ito yung recommended ng mga lokal, ng mga Polish, na kung gusto nyo ng local food, ay dito kayo kumain. Isa ito sa i-recommend ako, yung Milk Bar. Yan Milk Bar tandaan nyo yan. Daming tao, puro lokal. Traditional Polish schnitzel yun. Yan ang kanilang traditional dumpling dito. Spinach muna ang ating tikman. Pierogi, P-I-E. Sarap. Kakaiba. Masarap yan O, tikman nyo itong, pag napunta kayo dito sa Poland, tingnan naman itong kampot. Alam ko pa paano i-explain sa inyo, kompot. Kasi itong fruits na pinakuluan. Masarap. Parang Ocean Raspberry. Yung brand. Oo, yung brand. Raspberry, yung Ocean na brand. Yun, parang ganun ang lasa niya. Sarap. Gaganda ng mga kabayo, tsaka gaganda ng mga kalesa nila. Tapos hindi yun ang the best. Ang the best, ang gaganda ng mga driver. Sa mga hindi nakakaalam na itong Krakow ay isa ito sa pinaka matandang city o bayan dito sa Poland. At itong Krakow ang dating capital ng Poland. Dito sa Krakow ay dito matatagpuan yung isang famous na castle na ang tawag ay Wawel Castle, kung saan nakatira ang mga dating king and queens noong panahon noon. Yung Wawel Castle ay yung pinakasikat na structure dito. Yun yung pinaka-famous dito sa Krakow na dinadayo ng mga tourist. Isa yung makasaysayang castle. Itong main square nila rito, yung main square market. Isa ito sa kilalang spot dito sa Krakow na pinupuntahan ng mga tourist. Tingnan nyo, napakaganda. Yan. At ito, yung nasa likuran ko, yan ay yung kanilang St. Mary's Basilica. Dito yan sa kanilang square. Yan. Ganda yan. Tingnan nyo. Ganda nga aso nito.
May event na nangyayari doon, tignan natin. Maraming festival ngayon dito sa Krakow. Meron ditong Dragon Festival mamaya, pero hindi namin sigurado kung mapupuntahan namin. At maraming mga festival ngayon sa plaza, mga open air festival. Mga naka-traditional costume ng mga tao. Péri du coq ont même été importés en France au cours du XXe siècle. Dans la Pologne de l'entre-deux-guerres, le tir était très populaire. Srebrnego kura, symbol krakowskiego bractwa górkowego. Parang dati nasa Switzerland to. Ano gano? Building ito yung dating town hall dito na yung building niya, tower na lang itong natira. Yung building niya, yung nagiba. Ayan, pakita ko sa inyo kung ano ang dating itsura nitong town hall na ito. Bago siya giniba ng mga Austrian. Ito. Ayan, so ganyan ang itsura niya. Bali itong tower na lang na ito, yan na lang yung natitira. So ganyan siya. Ayan. Tapos, dun sa loob ng building na yon, meron dong market. Titignan natin yung market kung anong meron doon. Tara, pasok tayo doon. So, ito na yung market dito sa loob. Tignan nyo. So dito lang muna tayo, upo lang muna tayo dito sa corner na to, sa tapat ng Basilica kasi medyo mainit yung panahon. Maraming magagandang bagay dito sa Krakow. Isa na doon yung kanilang famous dragon. Isa yun sa kultura nila na dapat intindihin ng isang taong pupunta rito. Hindi lang yung makapagpa-picture, kailangan nyo ring malaman yung kanilang kultura. Pa silang alamat dito, yung kilalang alamat na tinatawag na Heynal Mariachi. Hindi ko alam kung tama yung ano ko. Yun yung trumpeter na lumalabas doon sa St. Mary's Basilica's Castle tuwing every hour yata yon, every saktong oras ay lalabas siya doon at nagpapatugtog siya ng isang melody na may kakaibang katapusan. Nakakatawa yung katapusan niya kasi isang napaka-iksing note. Ang sabi-sabi kaya ganon na maiksing note ay dahil yung trumpeter sa castle, nung sinubukan niyang balaan yung mga mamamayan dahil sa mga mananakop, ay bigla siyang napana sa leeg. Kaya yung tunog ng trumpet yung huli ay parang gumanon lang. Kung gusto niyo siyang makita at ma-witness, masaksihan,
ay punta kayo doon nang bago magsaktong oras at hintayin nyo siyang lumabas. Lalabas siya doon, tutugtog siya ng Heynal Mariachi na yon, yung melody, at pagkatapos ay kakaway siya sa mga tao. Yung daming bata. Yan ang isang gustong-gusto ko dito sa Europe. Yung mga kabataan, itinutur sila ng kanilang mga parents at saka ng kanilang mga teacher para turuan ng kultura, yung local na kultura ng kanilang bansa. Yan ay isang importante na dapat ginagawa ng mga Pilipino. Kasi napapansin ko na sa Pilipinas yung mga bata ay hindi na alam kung ano ang totoong kultura ng Pilipinas. At mas marami silang alam sa kultura ng Korea kaysa sa kultura ng sarili nilang bansa. Wow! Tignan nyo yan, no? Tignan nyo naman. Grabe, amazing to. Amazing na rin sa tanda siguro yan. Ito yung Saints Peter and Paul Church. Yan. Amazing. Amazing, tingnan nyo. Puntahan na natin na. Pupunta na tayo dun sa Wawels Castle para maipakita ko sa inyo kung anong meron doon. Yun ang isa talagang famous na puntahan dito sa Krakow. Ayan o. Tignan nyo naman. Ayan o. Welcome back, Wawels Castle. We are back. Kailangan magmadali tayo dito sa castle. Hindi tayo magtatagal dito kasi meron kaming warning na natanggap na at around 6 o'clock ay magkakaroon ng malakas na pag-ulan at malakas na thunderstorm ngayon. Kaya tingnan nyo naman ang panahon, no? Bigla nang sumasama at lumalakas na yung hangin. Kaya mayroong warning kasi malakas daw na hangin ang darating. So pag may warning na ganon, hindi mo pwedeng ignoren, kailangan ay seryosohin. Kaya titingnan na agad natin to ngayon at babalik na kami sa apartment. At may bonus. Grabe. Grabe, ganda. (1921, 1924). Bayan yung mga namatay dito. Natigok, sumabog sa kabusugan. So ito na yung front ng Wawel Castle. Yan. At hinahanap namin yung dragon. Hindi namin makita. Kung mapapansin niyo sa mga corner ng tower ay merong mga dragon. Dito sa Krakow, famous ang dragon. Bakit kamo? Kasi meron ditong alamat noon, no. Dito sa Wawel ay dating may nakatirang dragon, terror na dragon, na ang pangalan niya ay si Smok Wawelski. Si Smok Wawelski ay isang terror na dragon. Siya ay kinakatakutan ng mga tao noon dito sa Krakow dahil kinakain niya lahat ng alaga nilang hayop at minsan ay pati na rin tao. So lahat ng warrior nila ay nabigong patayin yung dragon at may isang tao lang, which is farmer, ang nakapatay doon sa dragon. Ang ginawa ng farmer ay nilagyan niya ng yung isang sheep, patay na tupa ng maraming sulfur. Pinalamanan niya yung inistaffan niya ng maraming sulfur yung sheep, and then ipinakain niya dun sa dragon hanggang yung dragon ay mauhaw ng uhaw, lagi yung uhaw yung dragon, at uminom ng maraming tubig hanggang siya ay mamatay. So yun ang story ng dragon na yun, si Smok Wawelski dragon. Yun din ang dahilan kung bakit tinawag nilang Wawels Castle ito, dahil ang tawag dito sa hill na kinakatayuan nitong castle na ito, kaya yan Wawels Castle, ay dahil ito yung Wawels Hill kung saan nakatira si Smok Wawelski noong panahon noon. Yun ang story ng castle na ito at ng kanilang famous dragon dito sa Krakow.
Ganda niya, no? Ganda niya, no? Tingnan niyo, pakita ko sa inyo. Pag umikot kayo dito sa mga palipaligid ng castle ay napakaganda ng mga tanawin kasi itong castle ay nasa ibabaw ng hill, itong Ampaville Hill. Kaya makikita din ninyo yung ibang part ng lungsod from dito. So meron panoramic view ng city ng Krakow. Papakita ko sa inyo ang view dito sa mga paligid ng castle. Ganda, di ba? Bababa tayo dyan sa ibaba mamaya kasi merong festival dyan, may mga kaganapang nangyayari dyan sa ibaba. Ito yung kanilang river dito, yung Vistula River. Medyo mahaba-haba din yung river na yan, hindi ko na i-detalya sa inyo. Yes! Ganda. Okay, dito muna tayo, pagmamasdan muna natin itong Wawels Castle na ito. Pakita ko sa inyo, ulit. Ito, yung Wawels Castle, at ito, yung Wawels Cathedral. Habang nagpapahinga tayo dito, ay pagmasdan natin yung Wawels Castle at Wawels Cathedral na yan para memorize natin sa ating mga alaala. Ang ganda. So, ayan. Yung tower, tsaka andun yung cathedral. Dito yung view. Ayan, kita niyo yan. Tapos yung dun, sa kabilang side na yon, parang yan yung kanilang bagong Krakow dito. Yan, yung part na yan. Bababa tayo dyan kasi may festival. Andun yung dragon, no? So yung dragon, para madaling hanapin, kung gusto niyo siyang hanapin pag napunta kayo dito, nandoon siya sa gilid ng river pala. May open cinema mamaya dito, mamayang gabi pag dilim. Ayun, no? Merong screen doon, outdoor screen. Tapos mamaya nandito ang mga tao manonood dyan. So ganyan din ang normal day dito sa Krakow. Ang mga tao ay relax and easy. At ganyan, naghihintay yata sila ng palabas doon. Hindi, normal day lang nila yan. Parang Scandinavian din. Na pag may araw, nasa labas sila at nagbibilad. Wow, ang daming kaganapan dito. Oh. Grabe na yun. Ang haba. Isa ito sa titikman natin mamaya. Pag gutom na tayo, tingnan mo naman. Ang haba. Parang isang hotdog, parang 3 tao ang maghahati-hati. Tingnan mo, laki oh. So famous sila sa mga ganitong pagkain. Ang mga Polish. Nakakatuwa kasi pati drinking water ay provided ng police. So pwede kang uminom ng libre. Ayan. Libreng tubig provided ng police. Ayun no, nakita ko na si Smoke. Ayun no. Okay, abangan ulit natin every 10 minutes kasi yung pagbubugan niya ng apoy. So ginawa siya ni Bronislaw Kromi. Tutaj noga. Tutaj noga. Mistrz. Ito na si Smoke, nakita na natin siya. At mamaya maglalabas siya ng apoy, hindi natin yun ha. Grabe, so yun na yun, ganun yun. So parang every 8 minutes naglalabas siya ng apoy, nagbubuga siya ng apoy. Oh. Ito na,
si Smoke, yung kanilang famous na dragon dito sa Krakow. So, yun na. No, masyado nang mahaba itong ating vlog for today for Krakow. Tatapusin na natin tong video na ito dito. Sana kung umabot ka dito sa part ng video na ito, sana wag ka mong kalimutang mag-subscribe. Kung sa YouTube ka nanonood, please subscribe. At kung sa Facebook naman at sa Instagram ay please follow and keep sharing. Huwag nyo kalimutang mag-share at mag-comment kung meron kayong mga tanong about dito sa Krakow, kung saan kami nag-stay, kung magkano ang na-spend namin, at kung ano ang mga dapat gawin, at kung paano makarating dito. Mag-comment lang kayo, huwag kayong mahiya. Just ask and sasagutin ko kayo sa abot ng aking makakaya. Hanggang dito na lang. Remember, life is short, so make the journey worth remembering. See ya in the next city. See you in the next country. Peace!